Welcome back sa PH Grind Recap. Ngayon ay ibabahagi ko sa inyo ang American action thriller film noong 2011 na pinamagatang Recoil. Spoilers ahead, watch out and take care. Nagsimula ang pelikula sa tatlong lalaki na nangangaso sa kakahuyan hanggang sa ang isa sa kanila, si Dale, ay humiwalay para ituloy ang kanyang paghahanap. Nahanap niya ang kanyang target at naghanda na siyang kalabitin ang gatilyo. Pero isang lalaking kalbo na lalaki ang biglang sumulpot at itinulak si Dale sa bangin na agad nitong ikinamatay. Si Ryan Varrett ay isang dating pulis na ngayon ay naghihiganti matapos ang kanyang pamilya ay brutal na pinatay ilang taon na ang nakalipas at si Dale ay isa sa mga pumatay sa pamilya. Nagmaneho si Ryan sa isang maliit na bayan ng Hope matapos patayin si Dale. Pero ang bayan na ito ay hindi katulad ng iba dahil ang Hope ay pinangungunahan ng isang mapanganib na biker gang na kayang takutin ang sheriff. Alam ito ni Ryan pero wala siyang pakialam. Pumunta siya sa isang gasolinahan para kumuha ng ilang mga supply at malaman kung saan siya maaaring manatili. Itinuro siya ng may-ari na si Kirby sa nag-iisang motel sa bayan. Ang namamahala sa motel na si Darcy ay nabigla dahil hindi pangkaraniwan ang mga turista mula sa labas ng bayan ng Hope. Nagtataka siya kung bakit nakipagsapalaran si Ryan na bisitahin ang bayan dahil ang lugar ay kilalang mapanganib. Sinabi naman ni Ryan na pumunta lamang siya para sa negosyo. Sa kabilang banda, isang FBI special agent na si Frank ay nagbahagi ng plano sa kanyang mga kasamahan para matunton si Dale na isang mamamatay tao. Di nagtagal ay pumasok ang isa pang ahente sa silid at ipinaalam sa kanila na si Dale ay natagpo ang patay. Nag-flashback sa panahon ni Ryan bilang isang pulis, nasa party siya kasama ang kanyang pamilya at mga kaibigan nang may pumasok na gang ng mga kriminal at nagsimulang barilin ang lahat, maging si Ryan at kanyang pamilya. Si Drake Santiago, ang pinuno ng mga umaatake, ay ginawa ang krimen dahil may galit siya sa mga pulis na dating nagpakulong sa kanya kaya naghiganti siya sa mga pulis na ito at sa kanilang pamilya. Si Ryan ay isa sa mga opisyal na kanyang pinuntirya na kapansin-pansing nakaligtas matapos pagbabarilin. Sa kasalukuyan, makikita si Ryan na nagmaneho sa bayan nang madaanan niya ang ilang motorsiklo na nakaparada sa tapat ng isang gusali. Di nagtagal, lumabas ang isang miyembro ng biker gang na naiinis dahil patuloy siyang tinatahulan ng aso. Kaya kinuha niya ang kanyang baril para patahimikin ang aso. Mabuti na lang at agad na lumapit si Ryan para turuan siya ng leksyon at pinagbubugbog ito. Ang gulo na ginawa ni Ryan ay narinig ng mga miyembro ng gang sa loob na lumabas ng gusali para tingnan kung ano ang nangyayari. Tila nakalimutan ni Drake, ang pinuno ng gang, ang mukha ni Ryan dahil sa dami ng napatay nito. At sa kabila ng pagbubugbog ni Ryan sa isa sa kanyang tauhan, nagpasya siyang pakawalan si Ryan. Wala siyang oras para kay Ryan ngayon dahil may mga bagay siyang kailangang asikasuhin. Pero nagreserba siya para kay Ryan at inutusan ang kanyang nakababatang kapatid na si Rexo na bantayan ang malaking kalbo. Kinabukasan, nakipagkita si Rexo kay Drake para ipaalam sa kanya na ang isang may-ari ng club ay tumangging magbayad ng pera sa seguridad. Si Drake, na galit, ay hinamon ng may-ari ng club sa isang one-round boxing. Ipinangako niyang hindi na niya hihilingin sa kanya na bayaran muli ang security deposit. Si Drake ay malakas pa rin sa kabila ng kanyang edad at madaling pinatumba ang lalaki. Si Drake, na laging nagpapatawad, ay nagpasya na palayain ang lalaki dahil kailangan pa rin niya ang pera at kung mamamatay ang lalaki, hindi niya ito maibibigay sa kanya. Pero ang pangingikil ay hindi lang ang tanging pinagkakakitaan ni Drake at ng kanyang tauhan dahil nagbebenta rin sila ng mga droga na ginagawa sa kanilang lab. Si Rexo, ang taong namamahala sa lab, may iba't ibang responsibilidad siya sa grupo at kailangan niyang bantayan si Ryan bukod pa sa pagme-maintain at pagbabantay sa lab nila. Kinagabihan, pumunta si Rexo sa motel ni Darcy para magtanong tungkol sa presensya ni Ryan. Kinailangan siyang takutin ni Rexo dahil ayaw niyang sagutin ang kanyang mga tanong. Kung hindi niya sasabihin sa kanya kung nasaan si Ryan, nagbanta siyang papatayin ito. Nasa motel si Ryan nang marinig niya ang pagbabanta ni Rexo kay Darcy kaya't pinigilan niya si Rexo sa tanging paraan na alam niya. Binalaan siya ni Darcy na ang taong sinalakay niya ay ang nakababatang kapatid ng boss ng Circle Gang na si Drake. At kapag nalaman niyang pinahirapan ang kanyang kapatid, gaganti si Drake. Walang pakialam si Ryan, sa halip dinala niya si Rexo sa lab ng gang at itinali siya sa isang kotse. Pagkatapos ay hinayaan niya ang sasakyan na magmaneho papunta sa lab at bumangga na naging sanhi ng pagsabog nito. Napatay si Rexo sa pagsabog at nawasak ang lab na ikinatutuwa ni Ryan. Si Drake at ang grupo ay mabilis na nakita ang pagsabog. Wala silang magawa kundi panoorin ang lab na nagliliyab. Nagalit siya nang malaman niyang namatay na ang kanyang pinakamamahal na kapatid. Di nagtagal, dumating ang sheriff at kanyang kasama sa lugar para imbestigahan kung ano ang nangyari.
Naroon pa rin sina Drake at nilapitan ng sheriff, nagbanta na papatayin ang pamilya nito kung magtatangka siyang makialam. Ang sheriff ay walang lakas ng loob na kontrahin ang kanyang mga sinabi. Nangangatwiran siya na sa pamamagitan ng pagpayag sa gang na gawin ang gusto nila, mapipigilan niya ang hinaharap na karahasan sa komunidad. Kinabukasan, bumalik kay Ryan at sa pagkakataong ito ay pinuntirya niya ang isang truck na kabilang sa gang, umalis ito para maghatid ng mga droga sa isa pang lungsod. Sinundan niya ang truck at kalaunan ay pumutok na ang gulong nito na pilit na pinalabas ang driver. Habang nasa labas ang driver, tinambangan siya ni Ryan at inihampas ang ulo ng lalaki sa pinto ng kotse. Pagkatapos ay pinasabog niya ang bomba sa truck. Napansin ng isa pang driver ang pagsabog ng truck at iniulat ito kay Drake. Galit na galit si Drake dahil naglalaman ang truck ng maraming droga at nawalan siya ng malaking pera dahil sa nangyari. Hiniling niya na ang salarin sa pambobomba ay hulihin at iharap sa kanya. Bagamat mayroon siyang hinala na ang gumagawa nito ay si Ryan, kaya para makumpirma na siya nga ang may kasalanan, nag-utos si Drake na dalhin si Kirby sa kanilang lugar. Hiniling niya kay Kirby na tulungan siya sa pagsisiyasat kay Ryan at alamin kung sino siya. Kung mapatunayang kasangkot si Ryan, hindi magdadalawang isip si Drake na patayin siya. Napilitan si Kirby na sumunod sa utos dahil sa takot. Sinimulan ni Kirby ang kanyang pagsisiyasat kay Ryan at pinasok niya ang kotse nito para maghanap ng impormasyon. Pero habang sinisiyasat niya ang kotse, lumabas si Ryan mula sa motel at nahuli siya, dahilan para ihinto ni Kirby ang kanyang ginagawa. Niyaya niya si Ryan na uminom sa kanyang bahay na hindi kalayuan sa motel. Nang makarating sila sa bahay ni Kirby, nagtanong siya kung bakit niya sinuri ang kanyang sasakyan. Dahil dito, inamin ni Kirby na sinabihan lang siya ni Drake na alamin ang tungkol kay Ryan. Pero nang matapos magsalita si Kirby, may narinig silang motorsiklo na huminto sa harap ng bahay. Si Crab, isa sa mga tauhan ni Drake, ang dumating para hamunin si Ryan. Hindi nagtagal ang kanilang away at nagawang matalo ni Ryan si Crab pero hinayaan itong umalis. Samantala, nakikipag-usap si Drake sa sheriff at nalaman niya mula sa kanya na si Ryan ay dating pulis na nagbitiw matapos mapatay ang kanyang pamilya. Nagpasalamat si Drake sa sheriff para sa impormasyon at binayaran siya. Nang gabing iyon, habang natutulog si Kirby, pumunta si Drake at ang kanyang mga tauhan sa kanyang tirahan. Dismayado siya na hindi mapagkakatiwalaan si Kirby, lalo na pagdating sa pangangalap ng impormasyon kay Ryan. Bilang resulta ng kanyang kapabayaan, inutusan ni Drake si Crab na patayin si Kirby. Kinaumagahan, nalaman ni Ryan ang tungkol sa pagkamatay ni Kirby at alam niyang ang gang ni Drake ang may pananagutan dito. Dahil walang iba ang maaaring gumawa ng ganitong karumal-dumal na krimen, kaya walang sinayang na oras si Ryan at pumunta siya sa isa sa mga club ni Drake at binugbog ang lahat ng mga tauhan nito. Kinuha niya si Crab at inilagay sa likod ng kotse at pagkatapos ay sinunog niya ang katawan ni Crab sa harap ng headquarters ng gang. Galit na galit si Drake nang malaman na namatay na ang kanyang kanang kamay sa gang. Agad niyang inutusan ang lahat ng natitirang tauhan na magtipon at ihanda ang kanilang mga armas bilang paghahanda sa pagpatay kay Ryan. Sa gabi, nakarinig si Darcy ng mga kakaibang ingay sa labas ng motel kaya't agad siyang lumabas at kumuha ng shotgun, handang barilin ang sinumang pumasok. Hinikayat siyang magtago sa likod ng reception desk ni Ryan na agad na natukoy na ang kanyang mga kalaban ang paparating. Di nagtagal ay pumasok na ang mga tauhan ni Drake sa loob ng motel. Sinadya ni Ryan na maghintay hanggang sa tuluyan silang makalapit sa kanya. Agad niyang inutusan si Darcy na patayin ang mga ilaw. Sa sumunod na ilang segundo, naging madilim ang silid habang mga putok ng baril ang maririnig. Ibinalik ni Darcy ang mga ilaw sa silid at nakitang patay na ang lahat ng miyembro ng gang at himalang nakaligtas si Ryan. Dahil alam niyang mapanganib ang sitwasyon, isinama niya si Darcy pero sa kasamaang palad, inatake sila ng natitirang kalaban sa labas ng motel at binugbog nila si Ryan hanggang sa mawalan ng malay. Pagkagising niya ay agad niyang nakita ang maamong muka ni Drake. Dinala sina Ryan at Darcy sa headquarters ng gang at nakagapos sa upuan si Ryan. Ipinaalam sa kanya ni Drake na balak niyang patayin sina Ryan at Darcy. Inutusan niya ang isa sa kanyang mga tauhan na pahirapan si Ryan habang pumunta siya sa likod ng silid kasama si Darcy. Sinimulan ng lalaki na pahirapan si Ryan at malubhang binugbog siya ng lalaki na mukhang nasiyahan sa ginagawa. Pero kalaunan ay nagawang makawala sa pagkakagapos si Ryan at agad na binugbog ang lalaki. Umalis siya para hanapin si Darcy pero nakasalubong niya ang ilang tauhan ni Drake. Sinimulan nilang atakihin si Ryan at sinubukang patumbahin ang malaking kalbo. Pero kahit anong pilit nila, si Ryan ay napakahirap talunin, na kalaunan ay natagpuan si Darcy na nakagapos din sa isang silid. Agad silang umalis at naghanap ng paraan para makalabas ng lugar. Pero hindi papayag si Drake na basta na lang silang umalis. Napagtanto ni Ryan na ito na ang oras nila ni Drake kaya inutusan niya si Darcy na umalis habang haharapin niya si Drake. Pero bago sila mag-away, sinabi ni Drake kay Ryan na kilala niya siya bilang ang dating pulis na ang pamilya ay pinatay niya bago mamuno sa bayan.
At inakala niyang nagawa niyang mapatay si Ryan. Nagsimula na ang labanan sa pagitan nila. Sa huli ay wala pa rin kaya si Drake sa malaking kalbo at nang inakala ni Ryan na nanalo na siya, bumangon si Drake at tinangkang saksakin si Ryan. Pero sa kabutihang palad ay dumating sa oras si Frank at ang FBI at nagawang barilin si Drake. Dumating ang FBI sa bayan para puksain ang gang ni Drake na nagmamaltrato sa mga residente. Pinili ni Frank na huwag arestuhin si Ryan dahil naniniwala siyang kailangan pa rin ng mga pulis ang isang tulad niya. Umalis si Ryan sa bayan at nangakong makikipagkita muli kay Frank. Makikita si Ryan na sumalakay sa isang lokasyon at pinatay ang isang grupo ng mga tao sa loob. Nalaman na may kakilala pa pala si Drake na sangkot sa pagpatay ng pamilya ni Ryan. Maraming salamat sa panonood at kung nagustuhan mo ang movie recap na ito, huwag kalimutang mag-subscribe para sa mga susunod pa na video.